ang iilan sa bawat pamilyang Pilipino. Mga pangarap, hamon na humuhubog sa kanilang kinabukasan. Ngunit paano kung isang simpleng desisyon ay maging usapin ng moralidad? Ngayon, ating pag-uusapan ang kontrobersyal na issue patungkol sa moralidad ng family planning. Ako si Grace, 39 years old, tatlo yung anak ko. Isang 18 years old, isang 15 at saka isang 10. Para sa akin, nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw, napapag-aral sila ng maayos, at saka nabibigyan sila ng maayos na pag-aalaga. Napaka-importante nito kasi pag ang anak mo ay sunod-sunod, mahihirapan kang magbigay ng pagkain nila. Tapos yung sa edukasyon, ikaw din ang mahihirapan. Kaya dapat gumamit tayo ng mga contraceptive para natin yung family planning, yung edad nila para hindi tayo mahirapan. Kasi pag nagsunod-sunod yung anak, mahirap palakihin sila eh. Ako rin ang mahihirapan. Kaya nung unang anak ko, gumamit ako ng pills and patches. May dati pa kasi may patch, kaya lang yung patches nawala na eh. Tapos nung pangalawa ko, pills din. Kaya lang yung dito sa pinakabunso ko, na lang ako, withdrawal. About naman sa relihiyon ko, isa akong Katoliko. Bale, sa Katoliko kasi pinapayagan nila gumamit yung mga nanay na gumamit ng contraceptive. Kasi din siya sa family planning para hindi rin sunod-sunod yung maging anak at di rin mahihirapan yung mga bawat magulang na mag-anak ng marami. Kaya sa Katoliko, pinapayagan nila gumamit ng contraceptive para hindi agad masundan yung mga anak. Sa kabilang banda, ang karapatang pumili ay bahagi ng ating kalayaan bilang tao. Ang bawat mag-asawa ay may karapatang magdesisyon kung kailan at ilan ng kanilang anak. Ito ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Sa buhay natin ngayon, ang isang ama at isang ina ay may karapatan mamili kung ilan anak ang gusto nila. Pero sa pamamagitan syempre ng tamang pag-iisip ng isang magulang, gusto natin ang magkaroon ng maraming anak talaga. Pero syempre sa buhay natin at sa realidad, kailangan natin magkaroon syempre ng plano pagdating sa pagkakaroon ng mga anak. Syempre gusto natin magkaroon ng anak yung kaya natin buhayin, syempre yung kaya natin pag-aralin at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Yan ang pangarap ng isang ina at isang ama. Bilang midwife, kailangan talaga nagpapa-counseling sila sa mga midwife o bigay ni o mga health worker, lalo na yung financially hindi naman sila capable na magkaroon pa ng maraming anak. Lalo sa panahon natin ngayon, ang mahal nagbilihin. Kaya mahirap din yung anak ka ng anak. Kasi ako, first time mom ko nga, ayoko pang sundan yung anak ko kasi nga, mahirap talaga magpalaki ng anak. Lalo na kung hindi ka financially, may budget lagi. Kasi yung pag-aanak naman, kailangan talaga budget. Hindi lang yung anak ng anak. Yung paggawa ng anak, madali lang. Pero yung pag-alaga ka ng anak, tsaka magpalaki ka ng anak, mahirap din. Ang usapin ng family planning ay higit pa sa pagiging isang issue sa kalusugan. Ito ay isang usapin ng karapatan, responsibilidad at moralidad. Sa huli, nasa kamay pa din ng bawat pamilyang Pilipino kung paano nila gagamitin ang mga impormasyon na ito para sa mas maayos na kinabukasan. Para sa bawat pamilyang Pilipino, ito ay isang kwento ng pag-asa at desisyon. Muli, ako si Aika Jerslim at ito ang ating